Gagawa na naman po ng kasaysayan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo dyan po sa Parliament ng Australia, ka-coffee. Nako, kauna-unahan po siya ang presidente ng Pilipinas na magsasalita po sa Australian Parliament. Uy, kasaysayan na naman ito, ka-coffee. Yung iba kasi binabash nila ito eh. Kasi, ayan na naman, travel na naman, yung mga inggit ng dyan na naman. Anyway, ka-coffee, nasa balita ng Manila Bulletin, Marcos, yan headline ha, Marcos will be first Filipino president to address Australian Parliament, sabi po ng Palasyo. Bukod sa purpose nito, ka-coffee, ay patibayin ng ugnayan ng Australia at ng Pilipinas. Siyempre, ang isa dyan ay makahikayat ng mga investors at i-promote pa ang Pilipinas sa mga negosyante dyan sa Australia at isabihin ano yung mga pagbabago sa mga polisiya ng bansa pagdating sa pagninegosyo para mas maengganyo, ka-coffee, itong mga investors na ito na dito na sila sa Pilipinas mamuhunan. Pero historic itong event na ito, ka-coffee, dahil sa dinami-dami po, ilang presidente na bang dumaan sa atin, 17, 18 na presidente, this is the first time no, na magsasalita ang isang Filipino president sa Australian Parliament. President Marcos will be the first Filipino president to address the Australian Parliament during his visit to Canberra next week to discuss the strategic partnership that the Philippines and Australia signed last year. Meron na kasing existing agreement, no? 2023 nga nalagdaan yung ano na yan, yung agreement na yan sa pagitan po ng dalawang bansa. So this is more of elaborating, no, doon sa mga initially signed na agreement. And syempre sa speech nito ni PBBM, first time no na Filipino president ang magtatalumpati before the Australian policymakers. Malacanang said this following its announcement that Marcos will visit Australia from February 28 to 29. So maikli lang ito, ka-coffee. 2 days lang po yung kanyang pagbisita dyan sa Australia after being invited to be a guest of the Australian government. Sa isa pong statement, Palace said Marcos will join the list of 16 world leaders who have addressed the Australian Parliament, including U.S. President George H.W. Bush, si Bill Clinton, si George W. Bush, si Barack Obama, Chinese President Hu Jintao, at si Xi Jinping, and former UK Prime Minister Tony Blair. Biruin mo ha, world leaders, mga kahilera ni PBBM, itong mga matitibay, mga world leaders na ito, hindi naman lahat kasi may ilan dyan na medyo gahaman sa kapangyarihan. No? Pero anyway, malilinya ang ating presidente dito sa mga world leaders na nakapagsalita na po dyan sa Australian Parliament. So malaking karangalan din yan, ka-coffee, sa Pilipinas. Then again, historic po itong event na ito. Other Asian leaders who have addressed the Australian Parliament include the late Japanese former Prime Minister si Shinzo Abe, si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, at si Indonesian President Joko Widodo, at ganoon din po si Papua New Guinea Prime Minister James Marape. Kasi by invitation ito, ka-coffee. Hindi ka basta-basta gusto ko mag-speech dyan sa Australian Parliament, no? Iimbitahan ka. Kailangan imbitahan ka ng gobyerno bago makapagtalumpati dyan. During his trip to Canberra, the President is set to meet Australian senior officials to discuss itong mga investment opportunities na, ka-coffee, at yung defense and security, yung trade and investment, people-to-people exchanges, ganoon din po ang multilateral cooperation at regional issues. Marcos will come, isa na, nawala tayo. Marcos will also witness the signing of new agreements in areas of common interest to, and I quote, complement the cooperation of Australia and expand engagement for mutual capacity. The Philippines and Australia will celebrate the 70th anniversary of diplomatic relations ngayong November na po yan, 2024. As of 2022, 408,000 Filipinos and Australians of Filipino descent call Australia their home, making them the 5th largest migrant community dyan po sa Australia. Ang dami pala ha, halos kalahating milyon, ka-coffee, ang mga Pilipino, Australian Filipino, no, na nandiyan po sa Australia. Alam ko marami din estudyante dyan eh. Marami mga Pilipino na nandiyan, no, nag-aaral, at after nila mag-aaral, tumutuloy na rin po yan sa pagtatrabaho dyan. Medyo maigpit lang dyan kasi may pinapanood ako ng mga documentaries, ka-coffee, dyan sa Australia, no, yung mga sa immigration, no, sa mga pagbaba mo ng airport, di ba? Dadaan ka sa immigration bago makalabas. Yung may higpit nilang mga immigration officers. Grabe nila, binubusisi nila eh. Yung mga papasyal ng Australia, no? Kailangan ba establish mo? Ano talaga yung purpose mo doon, etc. etc. So, magandang accomplishment na naman ito, ka-coffee. Magandang achievement na naman ito ng administrasyon dahil
historic, first time, no? May magsasalitang presidente ng Pilipinas dito sa Australian Parliament. So sa mga bitter, huwag na kayo mainggit. Para sa atin din naman yan kung makahakot ng billions of investments itong si presidente, para sa atin din yan, no? Hindi man tayo makinabang dyan, the next generation will surely benefit from the investment, no, na makukuha ng ating presidente dyan po sa Australia. So, chillax lang kayo dyan. Chillax lang kayo. Hindi pwedeng hindi lalabas ang presidente. Baka kahit mag once a month pa yan o once in 2 months, trabaho niya rin yan ka-coffee. Part yan ng pribilehiyo ng pagiging presidente. Kung naiingit kayo, mag-presidente muna kayo para magagawa niyo yung pribilehiyo na yan. And sa tingin niyo ba, napapabayaan ni PBBM ang kanyang trabaho dito kapag nag-abroad siya? Hindi. Tingnan mo ang mga bisita nito, no? Local, iba't ibang probinsya. Ang ginagawa niya, style ni PBBM, sa pagsunod natin sa kanya for the longest time na, siguro mga 2 to 3 years na natin siyang sinusundan, minamaximize yung oras. Punta siya sa isang lugar, dyan sa Mindanao, Province A, didiretso sa Province B, Province C, para isang tuhog, di ba? Maganda yung scheduling niya maganda efficient yung pag-i-schedule sa kanya. And then may araw na hindi lalabas kasi every Tuesday, halimbawa, cabinet meeting yan. So, sunod na dyan yung mga courtesy calls, presentation ng credentials ng mga ambassadors o kung ano man yan, di ba? Minamaximize, maganda yung schedule nila Pag mga events dito sa Malacanang, whole day sa Malacanang lang. Di ba, mga indoor events, etc. Kapag outside, may calamities, tuhog-tuhog yan. Yung mga reports ng mga probinsya sa mga calamities, ano mga pangangailangan, tuhog-tuhog yan. Isasama pa yung mga events. Sobrang efficient ng scheduling, no? At syempre, hindi mo rin pwedeng alisin yung mga biyahe nito abroad. Kasi again, that's part of his privileges as the President of the Republic, di ba? Ito mga pagta-travel na ito. At malaki rin naman itutulong ito Hindi lang yan totally nagwawaldas ka-coffee. Syempre, you have to make efforts then to strengthen your relationship with other countries. At isa nga yan sa pagbisita sa mga bansang ito. So, mga inggit, pikit muna kayo dyan. Ka-coffee, hindi nyo panahon. Antayin nyo yung panahon nyo, no? Baby Ruth, naiinggit sila kasi ang presidente, presidente nila, walang nakaka-proud na nagawa. Di ba? Posible, no? Duterte, bangag sa fentanyl, sabi ni Third League Deming, no? Jake Franco, may bangag ba magaling mag-speech? Yung tayo mo puro mura, o nga. Galing mag-speech si PBBM, ito sasabihin nyo, wala sa hulog, bangag na. Anyway, kayo na nagsasabi niyan. Yomski ha, feeling power pa din tong matandang to. GAGO, bugok na matanda. Soon, no? Okay, huwag natin yung pagdasal, ka-copy. Hayaan natin mangyari yan. Pero, kasi madadamay ko pa, no? Sasama pa yung sarili mo kasi makumakitsin siya. Pero, hayaan natin, darating yan sa puntong ganyan, no? Jean Mirafuentes, no? Alam mo naman si Duterte, double standard ang personality niyan. Actually, yes, huwag tayo magpakakampante. Baka bukas iba na ang tono, no? Iba na ang sinasabi bukas. Telma Atilano, yan ang hindi nila alam kay PBBM. Basta kami, Marcos forever. Correct, wala silang magagawa na dyan. Ang mga supporters ni PBBM ay solid. Hindi basta-basta nila masses way yan. Duterte, the best ICC, sabi ni Bibi Ruth, no? Uli Castle Tahir, shoutout po sa inyo. Kay Naomi Fulinara, happy viewing po sa inyo. Nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Kay G. Hernan Sitjar, happy viewing po sa inyo. Kay Marcelino Naines, shoutout din po sa inyo. Anyway, sige, nakaabot din daw si Rosa Gonzaga. Anyway, patapos na po tayo, no? Dahil alam ko, 1:13 na po ng madaling araw dito sa Pilipinas. And thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Inantay lang talaga natin yung speech ni Duterte, no? Kasi syempre, binabantayan din natin. Baka kung ano na naman gawin kay PBBM. So, natapos na po yan. And luckily, maganda po yung naging resulta. Hindi nagpakita ito ng suporta sa administrasyon at hindi puro bira. At satisfied tayo dyan. Yun lang yung mga DDS, medyo hindi malungkot sila. Uuwi silang malungkot dahil hindi binanatan ni Digong itong si PBBM. So, ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ngayong araw po, Lunes na ngayon, ka-coffee, no? Kung nasa Facebook po kayo at YouTube, di pa kayo naka-follow, palike nyo lang po ng follow, dyan sa taas, like and follow po. At dyan sa baba naman, kung nasa Facebook po kayo, sa YouTube, click lang po ninyo ang subscribe. Maraming salamat po ha sa pagsama po sa akin ha. Ngayong araw po ng gabi, yan, umaga pa raw sa Arizona. Alas 10 pa lang. Sige, thank you everyone. Good night. Dahil parating viewer ha, pero I have to go. Bye-bye.